Mga katambay kat, good morning, 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 good day all mga katambay. Oras, ang petsa pala natin ngayon is February 22, 2026 sa oras na 8:15. 8:15 na. So, yun. So, yung mga katambay, happy Sunday po sa atin lahat. At nandito ko sa church. So, yun. At nakaganto ko. Yan. Yan ang polo ko. Mahal ko Maynila. Joke. Yan o si Lolo Big Bek nandun sa dulo. Hindi ko masagad kasi may kahoy dun eh. Baka matusok yung motor. So, ayun. Happy Sunday po sa atin lahat. Legit, no? Kung may sindi sana yung cross.
love of God. Noong pong linggo, ay tinalakay po natin yung the call of love. Yung response po, no? Yung response ng tao dun sa unconditional love na ibinigay po sa atin ng Diyos, which is, ito po yung pagsunod sa moral law. Moral laws, na ang moral law ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Yung pong unconditional love na pinag-aralan po natin, ito po ay may kinalaman sa ceremonial law. Nahati po kasi ang law Nahati po siya sa tatlong divisyon. Ceremonial laws, ito po yung huwag kang sasamba, parang luluwas yung ating nagmamadali. Pangalawa po, Pangalawa, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pangalawa po yan. Pangatlo, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Pangapat po, lagi mong tatandaan, ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Pause po muna tayo dyan. Yung unang apat po, yan po yung moral laws. Batas na may kinalaman upang ang tao ay makapamuhay na karapat-dapat sa harap ng Diyos. Yan po yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po yung moral laws na pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, na pinagsisikapan po natin na ito po ay matupad sa biyaya po ng Panginoon. Nagkakaintindihan po tayo. Yung unang apat, sa 10 utos na may kinalaman sa moral law. Batas upang ang tao ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Yung remaining 6, yung number 5 po. Number 5, igalang mo yung ama't ina, sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang 6 po, huwag kang papatay. Ang 7, huwag kang, pakibasa po. Pang 8, pakilakas nga po. Pang 9, kayo po magbasa. Pang 10, wala na ba yan? Meron pa. Ayan. Sige po, pakilakas po. Okay, salamat po. Salamat po, at least nakapagbasa po tayo ng salita ng Diyos. Ano po? Yung pong pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, pang-10, yan po yung civil law. Batas na may kinalaman po upang ang tao ay maging karapat-dapat sa kanyang kapwa. Diyan po nakapaloob yung ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po yung summarize Si Jesus po ang nagsabi niya. Yan po yung kabuuan. Yan po yung kabuuan ng utos ni Moises, the 10 Commandments, and writings po ng mga prophet. Old Testament writings, either minor prophet po yan o major prophet. Makikita naman po Sanhedrin. Paresyo rin po sila at iskriba. Pinag-aralan po natin yan kasi po kay Nicodemo. Yung unang po natin. Kay Nicodemo, tinignan po natin po yan. So kaya po, itong mga
parasiyo na to, na nagtanong kay Jesus, hindi ba nila alam ang pinakamahalaga? Magkaiba lang po sa sulat ko. Inedit po kasi ni Mrs. po kanina. Ano po? Bagsak ang mga iskriba at mga parasiyo. Bagsak po eh. Kung law ang pag-uusapan, kung standard ang pag-uusapan, ano po ba standard nila? Yung kautusan. Bagsak po ang mga iskriba at mga parasiyo. Kung ang pag-uusapan po natin ay batas na may kinalaman sa civil law o sa pangalawang pinakamahalagang utos, bakit po? Sinabi na ng pagkulasan ng kanilang pamumuhay, pero kasi hindi nila ginagawa ang kanilang tinuturo na rin ay yung kapwa. Hello? Ako hindi ko po isang naisipan na lang po. No? Kailangan ko ba sabihin ito? Hindi ko, huwag na lang po. Ayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nasa panahon po tayo ng magkakaloob po ng ating mga tithes and offering. Bago po yan, tawagan po natin ng ating mga ushers and manalangin po muna tayo. And maraming salamat po o Diyos muli sa pagkakataong ito na Lord, kami ng mga anak mo po ay magkakaroon ng chance, Lord God, na maging matapat sa iyo through giving, Lord God, through giving our tithes and offering, Panginoon, mga tinatangkilik, Lord God, ng bawat isa sa amin. Portion nito, Lord God, ay babalik sa iyo upang magamit, Panginoon, sa mga pangangailangan ng iyong iglesia. I-bless mo po ang iyong mga anak, Panginoon, at patuloy na bigyan ng lakas upang magawa ang kanilang mga trabaho, Lord God. Thank you, Jesus, sa iyong mga biyaya sa bawat araw at patuloy na pag-iingat, Panginoon. At pagpalain mo ang mga kamay na iyong mga anak, Lord God, na laging handang maging matapat sa iyo, Lord God. Thank you, Jesus. We worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Topic, pag-aaral patungkol po sa pag-ibig namin sa aming mga kapwa o Diyos. Patunay po, Panginoon, na marami ka pong itinuturo sa amin at marami po kaming realization habang nakikinig, Panginoon. At una po sa lahat, O Diyos, dumadalangin po kami ng pagbabago ng aming puso, O Diyos, pagbabago ng aming isipan, upang ito po ay mag-reflect sa aming ginagawa, sa aming outward appearance, Lord. Salamat po sa mga katotohanan po ito na napag-usapan po namin sa linggo po ito. Dumadalangin po kami, bigyan po kami ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na ang bawat sa po sa amin ay magkaroon ng aplikasyon patungkol po sa pag-ibig namin sa amin, mga kapwa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga kapatid po namin sa Panginoon na Diyos. Salamat po sa mensahe po ito. At sa oras nito, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ingatan mo kami at pagpalain, O Diyos. Salamat po sa araw po na ito na nagsama-sama po kami. Umawit po kami ng pagsambang awit sa iyo, Panginoon. Pagbabalik ng aming pagbuburit, pagpapasalamat, na hindi po sapat, Panginoon, ang aming awit, ang aming saya upang ibalik sa iyo lahat ng pagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa mensahe namin narinig. Salamat, Panginoon, sa umaga po ito sa mga kapatid po namin na nakasama po namin sa pagsamba, O Diyos. Ang aking dalangin, Panginoon, sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay,
Maranasan po ng mga kapatid kong ito ang pagpapalat at biyaya ng gagaling Panginoon sa iyo. Sa buong isang linggo kada araw ng buhay ng mga kapatid ko, tulungan mo sila, palakasin mo sila, pagtagumpayin mo sila, bigyan mo po sila ng pag-asa na nanggagaling Panginoon sa iyo. Sa mga kapatid po namin may mga karamdaman, maranasan po ang kagalingan sa pangalan ng Jesus na nanggagaling Panginoon sa iyo. At kagalakan po namin, Panginoon, na sa darating na linggo, magsama-sama po kami, Panginoon, para purihin, itaas, parangalan, dakilain ang iyong pong pangalan. Sa paggagawa po ng basbas ng iyong pong lingkod, ipadaloy sa mga kapatid ang pagpapala. Mga kapatid ko, pagpalain nga kayo ng Panginoon, ingatan kayo pahabag sa inyo. Iligam ng Diyos sa kanyang mukha sa inyo at magkaroon kayo ng kapayapaan. Bulangin magpakailan-kailan paman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po, pagpalain nga kayo ng Panginoon. Happy Sunday po! Kita-kits po ulit tayo next week. Yung mga kasambay at dito na ako mapapaalam. Ang pecha pala natin is February 22, 2026 sa oras na 10:45 na, mag-11. So yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive up. Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Lagi ka magdasal at kahit ano man unos o pagsubok sa buhay, wag na wag kang susuko. Laban lang. So ayun at bye-bye.